Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong pag-uusapan. Alam ko na reahan ko na to eh. Sige, i-revisit ko na lang no. Para at least kahit papaano masatisfy yung nagre-request. Kasi bagong re-upload ito ni ni Rated Corina eh. Bago lahat, disclaimer muna tayo. Basahin nyo naman yung disclaimer, anak ng patola. Hindi yung ngalngal kayo ng ngalngal dyan sa baba. Tapos, pagagalitan nyo ako. Anyway, okay na mga kabayan ko. So, post nyo na lang kung hindi pa kayo tapos magbasa ha. So, ito yung video. Ito ay sa Rated Corina. Ang title niya ay... Dali lang. Title niya ay... Mind over body over everything. So, ito yung video. Play natin mga kababayan ko. Ito ay kay Nomer, no? Makapangyarihan ang isip ng tao. Maraming bagay ang nagkakatotoo, lalo na kapag minamanifest ito gamit ang ating isipan. Yung parati mong iniisip nagkakatotoo. But wait, ibang mind power daw ang mayroon itong si Nomer Lasala, na kilalang bilang si Mind Master. Kaya daw niyang magpagalaw ng mga bagay, magpa-hypnotize, at kahit magbura ng mga memorya. Eto na, magkakaalaman na kung totoo nga ba ang power ng isip. Today I'm going to perform telekinesis in an attempt to tip this Telekinesis. empty drink can up on its end using nothing but my mind. You guys ready? Check it out. Pinakamalakas na klase ng aktibong psychic power, ang telekinesis. Ang telekinesis ay gumagamit ng lakas ng isip para mapagalaw ang mga bagay na nasa ating paligid. Telekinesis daw yon. Pero ayon sa nakilala naming si Nomer Lasala, o mas kilala ngayon bilang The Mind Master ng Pilipinas, napapagalaw daw niya ang mga bagay dahil sa energy din ng kanyang mga kamay. Tulad na lang nitong kinunan naming actual video kung paano niya nagagawang baluktutin ng mga kubyertos na bakal sa isang iglap lang. Nakakamangha, hindi ba? Talagang pambihira. Galing, no? So, ito yon. Unang debunk ko, no? Kasi ito ay na-debunk na before ni James Randi. Kilala niyo si James Randi? Ito yung famous debunker na kilala niyo si Uri Geller? Yung Israeli na parang ganyan din. May mind power din daw. So, punta tayo sa ni James Randi, no? In-explain niya kung paano nangyayari ang bend na yan eh. Dito sa video na Secrets of the Psychic, dinemonstrate niya kung paano ginagawa. So I decided to show, for starters, that I could at least duplicate these effects using Duplicate niya, no? Pero gamit niya dito susi. trickery. Now, a key can be displayed in such a way that it looks like it's bending. For example, Kita niyo ha? just by stroking it, you'd swear that it's bending right up before Nagbebend, your ano? eyes. Magicians call this process ratcheting. But to do this, the key Yan yung tinatawag na ratcheting. Pero bago mo magawa yan, sabi niya, has to be bent in advance. kailangan nakabend na yun in advance. Kasi ganito ang nangyayari niyan eh. Ang ginagawa ng mga magician, nililito kayo. For example, no, nagdala ako dito ng gagayahin ko yung ginagawa ni Nomer. 'Di ba? Yung katulad ng ginagawa niya dito, oh. Pakita natin ha ulit. So ito yung ginagawa niya, binibend niya ito. Kinunan naming actual video kung paano niya Yan, gagayahin. Now, paano nangyari yon? Ang una kasing pinakita niya dyan ay straight naman yung tinidor. Katulad nito. Yung ratcheting na ginagawa na yan, nakot ko na yan dun sa unang video na nireakan ko na in-interview siya nila Julius Babaw. Nomer Mind Master Julius Babaw. Tingnan natin.
Parang di ko na makita. So ito yon. Kay Christine Babaw pala. So dito, tinetesting niya. No? Ito na yung... Mo kung paano mo magagamit ang iyong pag-iisip para makagalaw ng isang bagay. And we have a fork, no? Yeah. Tingnan natin kung mabibend mo yung fork na yan using your mind. Pero bago yan, this is called telekinesis. Tama ba? Okay. Pwede ba natin i-close up direct yung fork para makita ng mga viewers natin na live tayo, no? Yeah. Actual to na Doon mapapanood. tayo sa mismong exhibition niya, Kinesis is no? a form of... Fork na galing sa kanila. Amen. Let me touch it first. Sige nga, gawin mo. Hindi, ibig sabihin, kanina kasi yung pinahawak ko kay Nomer medyo matigas. Ito, Alam mo, unang pinahawak, ang unang clue doon, unang pinahawak sa kanya matigas. Ngayon malambot na daw. Ito. kapal eh. Ito medyo manipis-nipis. Ayan, para makita lang nila. O, ayan. But it's Nakikita your ko. normal fork sa bahay. Yes, Normal fork. yes, normal Pero kahit fork. anong gawin kong bend dito, hindi ito mag-bend. Unless i-bend ko siya. Kailangan pagkatapos ito, Nomer, turuan mo ako ha. Kung paano mag-bend ng fork ha. Using my mind. Subukan muna natin siyang pagalawin. Sige, pagalawin muna natin. Pwede ba? Oh my Kita gosh. ba dito? Kita ba? Teka, pa-focus natin sa ating director. Alam ko na ano ko na to eh, na-debunk ko na to. May magnet yung ano niya dyan, yung sing-sing. Kaya gagalaw yan. So guys, sa totoo, Yung unang debunk ko dito, ilalagay ko na lang sa baba yung description na. Na-explain ko kung paano niya ginawa yan. to, Now, doon tayo sa nagbe-bend Doing this para makita yung tinatawag na ratcheting. good from here. Tamo ha? Ito yung ratcheting na sinasabi ni James Randi. Normal pa yung ano niya, normal pa yung fork niya ganito, straight pa. So ang ginagawa ni Nomer dito, wow, oh, straight pa yan ha. Now, gusto ko yun. ang gagawin niya, i-distract kayo. Ikot. Asan ba yung camera? Dito. Kunyari, asan ba yung camera? Asan ba yung camera? Oh my gosh. I'll do it from here. Okay. Di ba? Tapos biglang nagaganyan. Pero kung i-slow motion natin, ganito ang nangyari dyan mga kababayan ko. Asan daw ang camera, no? I-slow motion natin, ha? Saan ba yun? Saan na slow motion? O, playback speed. Gawin nating 0.65. Umikot. Oh, nakita nyo? Binibend niya na sa kamay niya. Kunyari, naghahanap siya, pero kung makikita nyo itong kamay niya na to, binibend na ng kamay niya. Tinan mo, ha? Tama. Asan ang camera? Asan ang camera? Yan, straight pa yan, ha? Gusto ko yun. Pag hawak niya ng kabilang kamay niya, binibend niya na dyan. Umikot. O yan na, nakita nyo, binend niya na. Umikot. Asan daw ang camera? Asan ba yung camera? Pero bent na yon. Oh. I'll do it from Nung time na niladlad niya yung tinidor, bent na yan. Oh. camera. Dito. Tama, paglabas pa lang sa kamay niya, dahil na-bend niya na, oh, nakabend na yung tinidor. Di ba parang anong nangyari, straight to ha. Nakikita niya may straight to. Asan na yung camera? Abay, gano'n na, naka-bend na. Di ba? Gano'n na ratcheting. In preparation. Now, but dito sa isang video niya, parang nagbe-bend ng on the spot dito. 'Di ba? Parang nagbe-bend on the spot. 'Di ba? Ayan oh, nakakabilib eh. Nagbe-bend on the spot yung tinidor. So, due to misdirection, asan ang camera? Tapos ang gagawin niya, mali yata yung pagkakaano ko. Paano ba yung itsura niya? Ayan, sorry. So, straight ito, no? Straight yan. Asan ang camera? Madidistract na kayo. Tapos, ang gagawin ko, mag-ano to ha, nakaharap sa inyo yung magbe-bend yan. Sorry, paano ba yung, sorry, ganyan pala. Sorry, matagal ko na hindi ginagawa eh. O, ito, magbe-bend yan. Magbebend. Sabay pag tiningin nyo, bent na. Kasi ang ginagawa niya, ginaganyan niya lang naman eh. Pag nakaharap sa camera yan, akala nyo naka-straight. Habang tumatagal, binababa ng daliri yan, ginaganyan.
Kung makikita mo yung daliri ni Nomer dito, pag in-slow motion mo, playback speed, gagawin nating 0.7. Kung makita mo, itong tingnan nyo yung kamay niya dito sa baba. Diyan. Ulitin natin ha. Yung kamay, itong kamay niya na to, tingnan nyo. Minamanipulate niya yan. O, di ba? Bumababa yung kamay niya. Minamanipulate niya lang yan. Nakabend na yan on purpose. Nakaganyan na yan. Yung kamay niya, ginaganon niya na lang yung kamay niya. Kaya nagmumukhang nagbe-bend. Ratcheting ang tawag dun. Ginagawa yun ng mga magician. Now, masama ba yung ginagawa niya? Hindi naman. Ang magic naman ay ginawa naman talaga yan para mang-entertain sa tao. Kaya lang, ang problema ito. Ito yung ginagawa ni Nomer. Kung paano niya nagagawang baluktutin ng mga kubiertos na bakal sa isang iglap lang. Nakakamangha, hindi ba? Talagang pambihira. Panganay sa... Ito ang masama, lalagyan niya pa ng kwento na kabulshitan. 'Di ba? Hahaluan niya pa ng kwento na ganyan. Mang magkakapatid si Nomer. 9 years old pa lang daw siya nang bigla niyang nadiskubre ang kakaiba niyang kakayahan gamit ang power sa kanyang kamay. 'Di ba? Yung lunchbox ko, inaabot ko. Yung school bus nasa labas ng bahay, nagmamadali ako. Yung lunchbox lumapit. School bus sa labas na mayaman ka pala dati, school bus ka dati, Lumapit ako. Nasa long table. O ngayon, nangyari daw, bakit ngayon hindi mo na magawa yan? Supposed to be, nagawa mo na dati yan, mahabang panahon na nagdaan, magagawa mo uli yan. Bakit hindi ka nakagawa ng trick na ganyan ngayon? Ito yung sinasabi ko sa inyo kadalasan eh. Kapag ang kwento ay kwento lang, napaka-cool nang nangyayari. Mga magagaling ang nangyayari, malapelikula ang nangyayari pagka kwento lang. Pero pag actual na, yung mga bend ng tinidor, mahuhuli mo na kung paano niya na ginagawa. Ginaganyan niya lang, oh. Di ba, men? Sana hindi na nilagyan ng ganitong istorya kasi ito, panluloko na ito, men, eh. Yung sa magic na yan, walang problema dyan. Ginagawa naman ng mga magician yan, eh. Pero ilalagyan mo pa ng istorya ng ganyan para maging believable yung power mo. Wag na. Slide. Hindi siya makapaniwala nung una kung paano nangyari ang nakakamanghang karanasan na yun. Siyempre, at as a 9 years old, nagtaka ka talaga. But I didn't know na ang kamay pala natin can emit energy. As early as 9 years old, nung na-discover ko, nag-aral ako, pupunta ako sa mga library. Meron namang mga books eh. Ang naging foundation ko yung Silva Mind Control Method. Nung 16 years old ako, na-meet ko yung mentor ko. Yung mentor ko is a European mentalist. In fact, pwede nating i-demo sa mga nanonood ngayon. Again, solid yung fork. Solid to watch. Ba't kailangan i-ganun ito, ha? Dumudulas isa pa. Wait. Ito, ha? Hindi ko naintindihan. Gamit na mind mo, ba't kailangan i-ganyan-ganyan mo pa? Misdirection kasi yun eh. 'Di ba? Kailangan i-ganyan-ganyan mo pa. Pwede namang on the spot pakita mo sa amin na nag-aano, pero yung gaganyan-ganyanin mo pa, men. Hindi ko naiintindihan 'yon. Kasi misdirection yun eh. Ibabaluktot natin. Then siguro bago na lang. Masdan ninyong mabuti, dinampot niya ang tinidor. Inikot-ikot at lumalambot na parang matutunaw. Hanggang sa bumaluktot na nga ito ng tuluyan. Nakita niyo yung trickery na ginawa niya? Di ba? I-slow motion natin kung paano niya ginawa, ha? Bullshit. Tingnan natin, ha. O, hahawakan niya yan. Okay. Pag ganyan, nakita nyo, gaganyan-ganyan niya na, pero nakaganyan na siya. Habang ginaganyan-ganyan niya, binibend niya na. Tapos sabay gaganon-ganunin niya na. Nakita nyo? Nahuli nyo ba sa akin?
Ulitin ko ha. Aalisin ko lang yung yung ganun-ganun. Anong nangyari niyan? Straight ito. Straight natin. Na-bend ko na eh. Straight yan ha. Gagawin ko, hahawakan kong ganyan, ibibend niya ng ganyan yan. Pero habang binibend niya ng ganon, ginaganon-ganon niya para hindi niyo mahalata. Tapos biglang gaganon-ganonin niya na. Tignan mo ha. Ay, ako. Diyos ko. Pilipinas. Ba't ang dali tayo maloko sa ganyan? Yan ang hawak niya. Pansinin niyo yung thumb niya. Ha? Nakaganyan na yung thumb niya eh. Ready na para i-press yung tinidor eh. Ready na para i-press ng ganun eh. Oh. Pinipress niya na yan. O nakita niyo kung paano siya nanggigil sa tinidor. Nyeta. Lumipat kay makagago. Nangyarihan ng Ulitin natin. Saan ba yun? Ay, ako. Wait lang ha. Ayusin ko lang. Pero nakukuha niyo na yung ginagawa niya. Mentalist. In fact, pwede nating i-demo sa mga nanonood ngayon. Again, solid yung fork. Solid ha. Inulit niya. Hindi niya mabend yan kasi naka-twist na yan eh. Kumuha siya ng bago. Dulas isa pa. Bago na lang. ini sa bumalukot at yung mabuti. Tingnan natin mabuti daw, sabi ni Corina. Slow motion natin. O yan ha, hawak niya. Nakita niyo kung paano niya hawakan, papaganyan. Papaganyan. Pinipress niya na yan habang iniikot-ikot niya. Ayan o. Ina-applyan niya na ng pressure eh. Kaya malamang, bent na yan sa kakaganyan niya. Ayan o, nag-bend na. Hanggang sa ganun-ganunin niya na lang. Hanggang sa... Diyos ko. Hanggang sa... Just imagine, ito mga kababayan ko, just imagine, sa unang hawak niya nakaganyan siya. Nung na-bend na, saka na siya gumanyan. Naka-bend na kasi eh. Subukan niyang pabendin niya na ganyan lang yan. Hindi niya mabibend. Kailangan talagang panggigilan niya yan. Ayan oh, pinipress niya yung hinlalaki niya sa tinidor eh. Mabibend talaga yan, tapos gaganyan-ganyanin mo pa oh. Then pag na-bend na siyang ganon, ay, ako, Diyos ko. Biglang binitawan niya na ganyan na hawak niya. Cool, di ba? Now, may mga trick siya dito na hindi ko na alam kung paano gagawin. Di ba? Ito ng tuluyan. So far, ito pa lang yung alam ko na trick na ginagawa niya. Pwede mo kung matigas. Heto pa, ulitin natin at huwag kayong kukurap. Iramin ko yung kamay mo. I'll put it I'll put it back straight. Oh. Pero naka-twist na yan. Di ba? I'll put it back straight daw pero naka-twist na yung yung tinidor nung binigay niya sa director. Ganyan din ang ginawa niya kay Julius Babaw eh. Pwede mo Ano mo ha? put it back straight. Nung binigay niya yung tinidor, naka-twist na. Pero mo nakaharap dyan yung tinidor oh. Tapos ito, mas malinaw kay Julius Babaw eh. Yung ginawa niyang trickery na yan eh. Tamo ha? Yung sinabi niya, di ba naka-bend? I'll put it back straight. Tapos, bigla niyang, tamo ha? I'll do it from here. Oh my God! Yan na. See yung time, nag-bend. I'll do it from here again. Alam mo, lumalambot. I started with that. Tama. Ito, ganto din yung trick niya. Ang problema kasi sa ginagawa ni Nomer, may pattern siya eh.
na ginagawa do sa trick niya eh. Tama, gaganyan, panggigigilan niya uli. Katulad nung trick na ginawa kanina, habang ganyan. Tapos biglang bibitawan niya para pakita na ano, di ba? Ganito ginagawa niya eh. Straight to ha. Straight. Gagawin kong bibend. Nag-bend na. Tapos dahil naka-bend yan, tamong gagawin ni Nomer ha. Ganito yung ginawa niya sa director eh. You know the illusion with the pencil na akala mo lumalambot? I started with that. Tapos, yun, eventually. Oh my God! Tamo ha? Gagawin niya dyan. Ibebend niya daw kunya. I'll put it back daw. Pero yan, yung nakaganyan na yan, iti-twist niya na ng ganun yan. Iti-twist niya na ng ganyan. Gaganyan niya na. Tingnan mo kung paano niya I'll put it back daw ha. I-slow motion natin. Tinitwist niya na yan eh. Slow motion ha. I'll put it back daw. Tinwist niya na. Tapos pag twist niya, kokoberan niya na ngayon yung ano, bibigay niya ngayon kay Julius Babaw, iko-cover niya na. Hindi niya na ipapakita. Nakatago na pero naka-twist na yun. Katulad na nangyari sa ito, twist na to, di ba? Kasi nga yung I'll put it back niya na yun, ginanon niya eh. Parang tinwist niya, I'll put it back. Pero ginanon niya na. Talaga si Nomer Mindmaster eh. Kaya tuloy pag yan ay lumabas kay Julius Babaw, dami niyang paik-ik na ganyan, naka-twist na talaga yan. O diba? Twisted na. Trickery ito eh. Hindi naman to hindi naman ito talaga mind power. Ano yung Jedi? Sarado. Ganyan na ginawa niya kay Julius Babaw. Ito daw ang dahilan. Naglalabas daw siya ng life force o enerhiya sa Diba? kanyang katawan. Kaya niya nagagawa ang mga ito. Kung magaganyan ka, huwag ka nang magsabi ng mga kabullshit na enerhiya na yan. Basta perform mo yung trick ng okay. Matigas direct. Yeah. Pabayaan mo rin siya umikot. Kasi yung ginawa niya kay Julius Babaw. Subukan mo siya ibalik kung kaya. Ito nga hindi ko na kayang ibalik eh. Diba yung tinwist ko? Mahirap na eh. Matigas. Matigas. May technique kasi yan. Tataas ka pa na gano'n. Sa pamamagitan din ng isip at enerhiya niya sa Now ito, tingnan natin kung madidebunk natin. katawan, kung bakit daw kaya niya ring pasunurin at pagalawin ng kusa ang katawan ng tao. Basta alam ko may trickery ito eh. Napapansin mo yung isang kamay niya, 'di ba? Pipindutin niya, nakatago eh. Itong isang kamay niya na to nakikita. Sorry, pakita ko sa inyo. Itong isang kamay niya nakita, pero yung isang kamay niya yung pumipitik dito sa balikat. Kunyari, katulad niyan, ano? Yung movement na ganito, yung movement na ganyan, pinitik niya na yan. Delay na lang yung tataas ang kamay. Di ba? Pinitik niya na yan. Kasi nga, 'di ba, kung saan yung hahawakan yun na itataas ang kamay. Slow motion natin, ha. Slow motion natin. Ngayon, nakikita niyo dalawang kamay ni Nomer. Dito, sa time na to, pinitik niya na yan. Pinitik niya na yan. Kaya ngayon, itataas niya yung kamay kunyari, hindi niya hinawakan. Delay na lang ito dahil napitik niya na eh. 'Di ba? Kung alin yung hahawakan niyo na itataas. Trickery ito.
Na kung maniniwala kayo dyan kay Nomer, di bahala kayo. Oh, di ba? Yan din ang gagawin niya. Hahawakan niya na yan. Hindi nakikita ng camera yung likod eh. Hahawakan niya na yung likod na yan. Di ba? Parehas niyang hinawakan ganun tapos parehas ding tataas. Kasi kung ano yung hawakan niya, yun yung tataas eh. Alam mo yun, hindi. Bakit ko may umahawak sa akin eh? Di ba? May humahawak sa kanya. Wala namang umahawak oh. Hindi. Nakikita mo ba yung likod mo? Yung pag-glide ng kamay ni sa likod mo, sigurado kang hindi tumidikit sa iyo 'yon. Hindi nakikita ng camera 'yan eh. Ang galing. Katulad niyan hinawakan ka niya sa likod. Oh. Pansin mo paturo yung kamay niya. Tapos sabay ginano ni Nomer, tinan nyo ha. Kasi ang mechanics niyan, kung ano daw yung may mararamdaman niya may hawak, yun yung itataas ang kamay. Tamo ha. Pero sa video, wala namang umahawak oh. Ang galing. Aramdam ko may umahawak. Diba? Nakita. Ginano niya dahil tumaas yung kamay niya nakaganyan. Ba't nakaganyan? Galing sa likod mo. Tapos sabay ginanon mo. May delay kasi yun. Tinataas ko yung kamay ko. Whatever that is that you're thinking of na word, say it out loud. Rainbow. Ito, yung mga mind reading na yan, trick din yan. Kaya lang, kung akong tatanungin nyo, hindi ko alam yung secret. Ganito ang logic na iisipin natin, no? Yung mga ibang trick niya na debunk natin, how much more itong isa na to? Ano to? Totoo na to? Yung iba peke? Imposible yun. Diba? Hindi lang siguro natin alam kung paano ginagawa ito, pero I'm 100% sure na ito ay trickery din. Hindi ito power. Kasi gumawa na siya ng mga trick na ng mga nauna eh. Tapos ito i-expect natin totoo ito. I don't think so. Kaya rin daw basahin ni Mindmaster ang inyong mga Ano oras na ba? Magti 30 minutes na. iniisip sa buhay. O kung kayo'y nag-o-over... Kasi ito yung ito yung logic nito mga kababayan ko ha. Let's say totoo itong ginagawa niya na to. Ano to eh? Mapapakinabangan to ng NBI eh. Pag may kriminal na nahuli, i-mind reading niya yung kriminal. Alam na natin kung saan nagtatago yung mga leader ng sindikato. Hindi na natin need gumastos ng milyon-milyon sa intelligence. May mahuli lang na isang tao na miyembro nila. I-mind reading niya lang kung nasaan yung kuta nila. Mahuhuli na eh. Pero hindi naiisip yan ng mga believer neto. 'Di ba? Hindi ba mas practical 'yon? Gamitin natin 'yan sa kabutihan. Ang daming masosolve na crime niyan eh. Baka nga pati yung kay Joros Flores makita eh. Malalaman natin kung talagang ang may kasalanan ay yung mga kabarkada man ni Joros Flores. Ima-mind reading niya lahat yun. Diba? Hindi nyo ba naiisip yun? Bakit hindi ginagawa yun? Pahihirapan natin yung mga diver na maghanap kay Joros Flores. Diba? Sino pa ba yung di ba may negosyante, may tycoon na kidnap for ransom? Iniimbestigan kung sino. Ba't di nyo gamitin yung si Nomer doon? Nang malaman natin yung totoo. Diba? Pero hindi nga ginagamit dahil alam nga natin na ito ay trickery. Common sense na lang ang gagamitin natin. Anong nangyayari kasi, pag may nadibang kang isang ganyan, ituturo ka sa isa, paano gagawin ito? Paano kita? Hindi ko alam. Pero may mga bagay ako nadibang sa kanya. Sapat na yon na pinagluloko tayo ni Nomer. Diba? Paano kung nasabing pinagluloko tayo? Gumagawa siya ng istorya na. Biro mo, bata pa lang daw siya. Lumalapit na yung lunchbox sa kanya. Yung mga istoryang ganun. Totoo ba yun?
Anong proof niya na totoo? Di sana ginagawa niya na yon. Lahat ng object, ginagano niya na. Dahil bata pa siya, alam niya na kung paano gawin eh. Malamang napag-aralan niya na ngayon. 'Di ba? Nag-research daw siya eh. Common sense na lang ang gagamitin natin, mga kababayan ko. Anyway, yan lang po ang mapag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.